Tirik na tirik lang ang araw. Ang sabi namin, aagahan namin gumising para maghanap ng rice meal kaso late na kami nagising. Day off din kasi namin kaya ang sarap lang matulog kapag weekend. Kahit maaraw nga, enjoy namin ang magandang tanawin. Gustong gusto ko talagang nakakita ng mga bundok, ng mga puno at mga palayan. Kaya hindi ko talaga mapigilan ng mag-video kahit na matindi na ang sikat ng araw. Pag umuwi kami dito sa baryo, excite ako. Dito ko kasi talaga nararamdaman ng salitang pahinga. At dito nga kami nakahanap ng bukas na rice mill. Kukuha kasi kami ng ipa or rice hull. Ang bait pa nga ng may-ari dahil pinahiraman niya kami ng pandakot. Saki ang tawag namin sa Ilocano dito. Kabundok pala na ipang meron dito, buti na lang nagdala kami ng 6 na sako. At ito nga nagsimula na siyang maglagay. Kinamay niya na lang para mas madali daw mapuno yung sako. Alam niyo ba ang ipa ay nagsisilbing soil conditioner pang paganda ng lupa? May kakayahan kasi itong pag-aani ng lupa kaya hindi ito mabilis tumigas. Kaya maganda itong gamitin sa mga halaman. Kapag hinalo mong ipa sa lupa, nagkakaroon ng mga air pockets o butas sa soil mix na nagpapahintulot sa ugat ng halaman na huminga at makakuha ng mas maraming oxygen, kaya mas nagiging malusog ang paglaki ng mga halaman. Ito din actually ay nagsisilbing sponge na nag-iipon ng moisture para sa halaman kapag tag-init at drainage naman kapag tag-ulan. Ito ay nagiging natural na pest deterrent o pantabay sa pest. Ang matatalim na gilid or sharp edges ng ipa ay nakakatulong magpalayo sa maliliit na insekto o peste na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Pwede mo itong i-layer sa ibabaw ng iyong potted plants. Isa talaga ito sa pinakamahusay din na organic fertilizer at soil amendment kapag ito ay sinunog sa tamang paraan. Low oxygen burning lang ha. Ang tawag dito ay rice hull charcoal or biochar. Kapag naging uling na ito, lalo itong nagiging alkaline. May kailangan kasing i-maintain na pH level ng lupa at mas nagiging porous na nagpapahusay sa kakayahan ng lupa na humawak ng nutrients at maging matatag. Kapag sinabi nating porous, ito ay material o bagay na mayroong maraming maliliit na butas o pores. Dito ngayon napuno na namin ng 6 na sako. Pero hindi nga pala sa mga halaman namin gagamitin itong mga kinukuha naming mga ipa, kundi sa aming mga baboy. Ano naman ang gamit nito sa mga baboy? Follow nyo po ang aming mga channels for more informative videos. Salamat po sa panonood. Bye-bye!